Magandang araw na naman sa inyo mga Kamindurahing TV. Alam nyo ba na mayroong kauna-unahang Malacanang dito sa Pilipinas? Kung meron tayong naririnig noon at napuntahan ang Malacanang of the North at itong Malacanang dito sa Manila, sa Cavite, mayroon ding Malacanang at ito ay ginamit ng kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na si Aguinaldo. Yan ang ating aalamin ngayong araw na ito. Mula dito sa Imus ay magta-travel tayo ng halos 15 kilometro para marating natin ang lugar na kung saan ay dito nga natin matatagpuan ang unang Malacanang ng Pilipinas. Bago nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para dun sa ating mga viewers at iba pang mga Kamindurahing TV na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Mga Kamindurahing TV, andito na nga tayo sa General Evangelista Street ng Bacoor, Cavite. Bago nga natin tunguhin ang nasabing unang Malacanang ng Pilipinas, ay daanan at puntahan muna natin ng isang makasaysayang simbahan dito sa nasabing lugar. Natayo pa ito noong 1752 sa panahon ng paring kabilang sa Gomborsa na si Padre Mariano Gomez. Ang nasabing simbahan ay dumaan din sa napakatinding pagsubok sapagkat ito ay nawasak noong sakupin ng mga Ingles ang lalawigan ng Cavite noong 1762 at muli itong ipinatayo noong 1774. So mga Kamindurahing TV, napakatagal na ng simbahang ito. Bukod sa makasaysayan, ang simbahang ito ay may tuturing na ring isang tourist attraction dito nga sa Bacoor. Pagkatapos nga dito ay tutungo na tayo sa kauna-unahang Malacanang ng Pilipinas. Madaling hanapin ang nasabing unang Malacanang ng Pilipinas dito nga sa Bacoor sapagkat kapag dito ka dumaan sa General Evangelista Street na ito ay madadaanan mo ang nasabing ancestral house ng mga Cuenca. So mga Kamindurahing TV, andito na nga tayo sa mismong lugar kung saan dito nga natayo yung kauna-unahang Malacanang ng Pilipinas. Ang itinuturing na unang Malacanang ng Pilipinas ay matatagpuan nga dito sa General Evangelista Street, Bacoor, Cavite. Ang orihinal na may-ari nito ay sina Don Lorenzo Cuenca na naging gobernador noong 1685 at noong 1762 nang sakupin ito ng British Armed Forces. Marami silang sinunog ng mga simbahan at mga bahay. Kasama ng naapektuhan dito ang Cuenca House. At noong 1892 ay sinimulan uli itong ayusin ng mag-asawang Don Juan Francisco Cuenca at Doña Candida Pilio Chavez. Taong 1897, sa panahon naman ng Spanish era, ay muntik na namang sunugin ang nasabing ancestral house pero hindi sila nagtagumpay. At noon ngang July 15, 1898, ang nasabing ancestral house na ito ay naging headquarters ng mga katipunan. Ang revolutionary government sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo sa panahon ng himagsihikan ng mga Pilipino sa pagitan ng Imperyong Kastila at Katipunan. Dahil dito, ang nasabing ancestral house ay umani ng pagkilala bilang kauna-unahang Malacanang ng Pilipinas. At natapos ang pagsisilbi ng Cuenca House hanggang September 15, 1898 nang magtungo na ang grupo ni Aguinaldo sa Malolos Convention, Bulacan. Ayon din sa sinasabi, sa lugar na ito nagsimula ang pagkilos para sa kalayaan
Dahil kung wala ang mga pangyayari sa Bacoor ay hindi magaganap ang Malolos Konbensyon. Sa lugar din ito nagplano sina Aguinaldo at Apolinario Mabini para buuin ng isang konstitusyon. Maraming mga intrigang sumailalim sa bahay na ito. Sinasabing mayroon 3 malalalim na balon sa ikalawang palapag. Ang isa naman ay patungo sa Sapute. Ang isa naman ay malapit sa puno ng santol. Mayroon ding mga labasan dito patungong parokya ng Bacoor, ilog ng Imus at marami pang iba na tanging mga katipunero lamang ang nakakaalam para sa kanilang pagtakas kung sakaling sila ay biglang atakihin ng kalaban. Mga Kamindurahin TV, hindi na lang natin na-record. Umikot tayo sa kabila ng bahay na ito para magtanong-tanong kung saan pwede magpaalam para mapasok natin at maipakita ko sa inyo kung gaano kaganda at kung gaano pa ang hitsura ng bahay na ito sa ngayon. Pero ayon doon sa ating nakausap na kapitbahay sa likod ay hindi nila kilala kung sino ang may-ari dahil siguro sa katagalan na nga ng bahay. Pero ganun pa man ay binalikan natin ito nung gabi sa pag-asang meron tayong makakausap na tao. Pero kung mapapansin niyo may mga ilaw ang bahay. Nangangahulugan lang na mayroong nag-aalaga o tumitingin sa bahay na ito. Wala nga lang tayong matanong. Kung sakali na may makapanood nito mga Kamindurahin TV na mga taga Bacoor, kung saan tayo pwedeng magpaalam para mapasok natin ang lumang bahay na ito na itinuturing na kauna-unahang Malacanang ng Pilipinas. Paki-message lang tayo sa baba para mapuntahan at makapagpaalam tayo para maipakita ko sa inyo kung anong itsura sa loob. Bagamat hindi natin napasok ang loob ng bahay na ito ay naipakita ko naman sa inyo kung ano ang hitsura nito sa labas at kung saan ito matatagpuan. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito, paki-like, paki-share and paki-subscribe na rin. Maraming salamat po. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It lasts so